Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Sa mga magdadaan na araw ikaw ay aking gagabayan upang mailabas mo ng husto ang iyong tunay na lakas at kakayahan. Ito na ang oras upang malaman mo ang katotohanan na ikaw ay nagmula sa angkan ng mga reyna at hari. At ikaw ay nagtataglay din ng sobrang lakas na spiritual na kahit ako ay hindi ito matutumbasan kapag ito ay nalinang mo ng husto at nakontrol ng tama. Kailangan ng ating lahi ngayon ang tulad ng iyong lakas, Sophie. Kaya sa ngayon pagtutuunan natin ang panahon upang mailabas mo ang totoo mong lakas na tinataglay at makontrol mo ito. Sabi ni Master Ken sa seryosong tono. Nang marinig ito ni Sophie, siya lubos na naguguluhan at hindi alam kung ano ang magiging reaksyon niya, at si Sophie ay nagsalita at sinabi, "Lola at Master Ken, ano ba ang ibig niyong sabihin? Master Ken, kahit hindi nyo naman ako pagtuunan ng panahon, may sapat na akong tinataglay na lakas. At kahit anong mangyari ay tutulong ako na labanan ang mga kaaway ng ating lahing elf. At sa lahi nating elf ko nakuha ang lakas ng spiritual na aking tinataglay ngayon. Lola, ano ba ang ibig niyong sabihin sa akin ni Master Ken? Sa iba pa ba nagmula ang aking tinataglay na kapangyarihan? Ako ay naguguluhan, Lola at Master Ken," sabi ni Sophie sa pagkalito na tono. Nang marinig ito ni matandang Lost at Master Ken, si Master Ken ay nagsalita at sinabi, "Sophie, may mga dapat kang maunawaan sa iyong tunay na pinagmulan. Oo, isa ka sa lahi ng mga mangkukulam na elf. Ngunit ang iyong ina at ama ay mga matataas ang dugo at pagkakilanlan. Lalo na ang iyong ama. Ito na ang oras para malaman mo ito, Sophie," sabi ni Master Ken, at si Master Ken ay tumingin kay matandang Lost at sinabi, "Lost, kung maaari sa iyo ko napapaubaya ang pagsasabi kay Sophie ng buong katotohanan kung sino ang kanyang ina at ama. At kung saan ito mga nagmula. Sa oras na ito mas maganda na ikaw na ang magsabi sa kanya mismo ng mga dapat niyang malaman," sabi ni Master Ken kay matandang Lost. Nang marinig ito ni matandang Lost, ito ay unti-unting lumuluha. At si matandang Lost ay nagsalita at sinabi, "Tuldok, Apo, mahal na mahal ka namin lalo na ako. Huwag ka sana magalit sa akin kung nilihim ko sa matagal na panahon ang tunay mong pagkakilanlan at saan talaga nagmula ang iyong ama at ina. Sophie, alam mo naman kung gaano kita kamahal. Wala na sana ako balak pabalikan ang mga nakaraan. Dahil namumuhay naman tayo ng masaya at mapayapa. Lalo ka na napalaki kita ng maayos na may respeto at pagpapahalaga sa ating lahing elf. Lalo na pagdating sa lahi ng mga mangkukulam na elf. Pero dahil sa nangyayari ngayon sa ating buong lahing elf, mas kailangan mo na itong malaman, aking apo. Sophie, ikaw ay hindi basta-bastang mangkukulam na elf. Kung iyong titignan sa iyong figure ay napakalayo mo sa aming mga figure. Oo, Sophie. Ang iyong dugo bilang isang mangkukulam na elf ay napakataas. Dahil ang iyong ina ay isang reyna ng ating lahi na mangkukulam na elf. Ang buong lahing elf ay nahahati noon sa 2 kaharian, na pinamumunuan ng mga normal na elf tulad ng mga reyna at hari na mga lola at lolo ni Prinsesa Lynn. At ang isang kaharian ay pinamumunuan ng reyna ng mga mangkukulam na elf. Ang reyna ng mga mangkukulam na elf ay kakaiba sa mga normal na elf. Ito ay hindi nagbabago ang figure. Kahit na lumipas ang madaming taon, ito ay nananatiling maganda at kaakit-akit na mangkukulam elf. At ang reyna ng ating lahing mangkukulam na elf ay ang iyong ina, Sophie.
Ikaw ay nagmula sa Maharlika Angkan. Ikaw ay isang prinsesa ng ating lahing elf. Tulad ka din ni Prinsesa Lin. Ikaw ay natatangi sa lahat ng mga mangkukulam na elf aking apo. Kaya ang iyong tinataglay na lakas ay kakaiba sa aming lahat ng mga mangkukulam na elf. Dahil ang iyong ina ay isang reyna. Ang iyong tinataglay na lakas ngayon ay nagmula sa mahal na reyna ng ating lahing mangkukulam na elf, ngunit may lakas kap ang hindi na ilalabas. Tulad ng sinabi sa iyo ni Master Ken. Ikaw ay may tinataglay pang lakas na spiritual, na higit pa sa lakas na tinataglay mo ngayon. Ngunit ito ay sobrang mapanganib at delikado para sa iyo. At sa ating buong lahing elf kaya mas kailangan mo itong malinang at makontrol ng husto. Kaya si Master Ken ay pagtutuunan ng panahon kung paano mo ito malabas at makontrol ng husto. At ang iyong tinataglay mo na lakas na spiritual ay nagmula sa iyong ama Sophie. Sabi ni matandang Los, nang marinig ito ni Sophie. Ito ay sobrang nagulat at hindi makapaniwala. At ito ay nagsalita at sinabi, Lola, totoo ba ang lahat ng iyong sinasabi? Hindi ba ang isa sa aking mga magulang ay iyong kapatid Lola? Paanong nangyaring anak ako ng reyna ng ating lahing mangkukulam na elf? At paano nangyari na napunta ako sa pangangalaga ng inyong kapatid Lola? Ang aking alam nung nawala ang mga tumayo kong magulang na iyong kapatid. At ikaw na ang nag-alaga sa akin. Paano nangyari ang lahat ng iyon Lola? At sa sinabi ni Master Ken sa aking kanina, ang aking ama ay isang hari din. Totoo ba ang lahat ng iyon? Ang aking ama ay hari din ba ng ating lahing mangkukulam na elf? Lola Los, totoo ba ang lahat ng ito? Ako ay nagmula sa Maharlika Angkan ng ating lahing elf. Hindi lang ako basta-basta mangkukulam na elf. Lola Los, kung totoo man ang lahat ng iyong sinasabi. Anong nangyari sa aking ina at ama? Nasaan na nga sila ngayon? Mga patay na ba sila? Sa totoo lang Lola pumapasok din sa isip ko kung bakit ako ay kakaiba sa inyong lahat. At sa aking din pagkakaalam na tanging isa lang ang namumuno noon sa ating buong lahing elf. Akala ko Lola na ang lahi ng mga mangkukulam na elf at ang mga normal na elf tulad nila Master Ken ay iisa lamang. Ngunit, ito pala ay nahahati sa dalawang lahi talaga noon pa man na pinamumunuan ng magkakaibang hari at reyna. Lola Los at Master Ken kung totoo lahat ng sinasabi nyo. Nais ko malaman kung nasaan na ang aking mga totoong magulang. Nasaan na ang reyna ng mangkukulam na elf at ng hari. Nais ko silang makita Lola at Master Ken. Nasaan na ang totoo kong ina at ama. Lola Los, Master Ken. Kung nais nyo sabihin sa akin ang buong katotohanan dapat nyo din sabihin sa akin kung nasaan na sila ngayon. Sabi ni Sophie at dahan-dahan tumulo ang mga luha sa dalawang mata nito. Nang marinig nila Master Ken at matandang Los ang mga sinabi ni Sophie. At nang makita ni matandang Los ang pagtulo ng luha ni Sophie sa mga mata nito. Agad na hinawakan ni matandang Los ang kamay ni Sophie at sinabi. Apo, patawarin mo ako. Alam ko na napakahirap sa iyo maintindihan ang lahat. Patawarin mo ako kung hindi ko agad sinabi ang buong katotohanan. Apo, ang mahal na reyna na iyong ina ay wala na. Noon panahon na nahahati pa sa dalawang uri ang ating lahing elf. May pangyayari na sobrang nakapagbigay pagbabago sa buong lahi ng mga elf lalo na sa ating lahing mangkukulam na elf. Ang pangyayari na iyon ang nagbaklod upang maging isa na lang ang kaharian ng mga elf at ang mga mamumuno sa ating lahing elf. Dahil sa nangyari iyon ang buong lahing elf ay pinagkaisa na lamang at ang dapat mamuno sa lahat ng mga elf ay ang reyna at hari ng mga normal na elf. Dahil sa napakamapuot na pangyayari na iyon ang iyong ina ay nawala. Nang hindi pa tapos magsalita si matandang Los, si Sophie ay agad-agad na nagsalita at sinabi, Lola, paanong nawala ang aking ina? At ano ba ang nangyari na iyong sinasabi? At bakit hindi nyo ba sinubukan na hanapin ang aking ina? At noong panahon na iyon ba Lola ako ay sinilang na bago nawala ang aking ina kaya ako napunta sa inyong pangangalaga. Lola bakit hindi natin hanapin ang aking ina? At anong ginawa ng aking ama para hanapin ang aking ina? Bakit wala siyang ginawa para makita muli ang aking ina? Sabi ni Sophie habang patuloy ito sa pag-iyak. Nang marinig ito ni matandang Los, mas humigpit ang hawak nito sa mga kamay ni Sophie at sinabi. Apo, hindi mo nauunawaan. Sabi ni matandang Los, nang marinig ito ni Sophie. Ito ay nagsalita at sinabi. Lola kaya nga ipaunawa nyo sa akin ang lahat ngayon. Lola Los, sabi ni Sophie. At si
Matandang Los ay nagsalita at sinabi, "Apo, ang pangyayari na aking sinasabi ay isang karumal-dumal na nangyari sa ating buong lahing elf. Ang iyong ama ay wala talagang naging kahit anong communication sa iyong ina. Ang iyong ama ay tagalabas at hindi natin kauri. Hindi ito isang mangkukulam na elf o hindi ito nagmula sa normal na mga elf. Ang iyong ama ay nagmula sa ibang lahi ng mga nilalang. At tulad ng sinabi ko, ang iyong ina ay kahit kailanman ay walang naging koneksyon sa iyong ama. Ang iyong ama ay pinagsamantalahan ang iyong ina. Kahit sobrang higpit ng pagbabante sa buong kaharian ng ating lahing mangkukulam." Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!